So kanina po, habang tayo nag-aawitan, grabe talaga si Lord eh. Iba talaga ang kanyang pagkilos. Kasi kanina yung mga victory song po natin, angkop na angkop po sa ating tatalakayin po ngayon. Yung katulad po ng binanggit po sa Joshua, Book of Joshua, chapter 1, verse 9, kanina po. Ano ho? So yung katagumpayan, ang sabi ng Diyos kay Joshua sa pamamagitan ni Moises ay be strong and be of good courage. No? Dahil si Lord ay magbibigay ng katagumpayan. Ang pakikipagbaka, pakikihamok ay hindi sa iyo. The battle belongs to the Lord. For the Lord is our banner. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Kaya babalikan po natin yung mga tagpo na yan kung saan matapos po ang Israel ay makatawid sa dagat. Ano? Hindi na po sila nahabol ng mga Ehipsyo. Matapos po nilang makatawid sa dagat, so may sasalubong po sa kanila. Matapos silang pakainin ng pagkain sa disyerto, ang pugo at mana, ang una pong challenge sa kanila ay ang grupo po ng Amalekites. So, ang sasagupain nila, matapos po yung victory doon sa dagat pagkatawid at magpaulan ng Diyos ng pugo, ng mana, pagkain nila, at sila'y umiinom doon sa bato na sumusunod sa kanila, narito po yung challenge. No. Nag-aabang na po ang Amalekites upang makipagdigma sa kanila. Alam niyo, sa buhay natin, ganun lang nangyayari. Nagtagumpay tayo, nagpasalamat tayo kay Lord, nalampasan natin ang isang pagsubok, no? Ang isang hamon sa buhay. Kala natin tapos na. Pero katatapos pa lang, no? Katatapos pa lang. Kaya dapat hindi ka magpapahingalay. Hindi ka hihinto sa iyong pananampalataya. Huwag mong hayaang off guard. Masumpungan ng kaaway na ibinaba mo ang iyong sandata. Kasi katatapos pa lang ng pakikipaghamok mo, here comes another challenge. Nandito na naman ang panibag. Ano po ang nangyayari? Kapag tinignan po nyo sa Bible, yung mga tauhan ng Biblia, ano, makikita nyo, nakipaghamok. No? Tapos, maya-maya, meron na namang susunod. Ano? Meron na namang susunod. So ito pong mga Israelita, pagkalabas ng Egypt, ay natapos yung sila'y nakatawid ng dagat, pero nandito po, meron na po palang nag-aabang na mga Amalekites. Ano? At dito kukunin po natin, itong war na ito, itong pakikipagdigma na ito, doon sa Exodus 17. Ano? Kunin po natin yung isang verse, doon po sa talatang 11. At nangyari, pagka itinaas ni Moises ang kanyang kamay, ay nananaig ang Israel. At pagka kaniyang ibinaba ang kanyang kamay, ay nananaig si Amalek. No. Pag tinaas, sino pong nananaig? Israel. Pag binaba, ay nagagapi sila, mga kapatid. So dito po makikita, ano po ang mensahe, ano pong nais ipakita ng Diyos? Kasi alam nyo, itong digmaang ito, katulad ng sabi ko sa inyo, kaya nga, hindi dapat off guard ang bawat isa eh. Uy, okay na. Hindi na tayo nahabol ng mga Egyptian. Natalo na sila, nalunod sila. Tayo nakatawid, sila hindi. Hindi. Huwag kang matutulog. Huwag kang patulog-tulog sa pananampalataya. Kasi dapat lagi kang handa. Ang sabi ni Jesus sa kanya mga alagad, the spirit is willing but the body is weak. No? Sabi niya, maging mapagbantay kayo at maging gising. Watch and pray. Dahil yung kaaway, nandyan. No? So laging nagbabantay, laging gising. Dapat alerto tayo. Dapat gising tayo. Kahit may nalampasan na tayo, huwag tayong magpapahingalay sa ating angat. Because victory upon victory, lalo po tayong umaangat sa ating pananampalataya. At iba na namang level ang ating sasagupain.
Kaya ganun po ang buhay ng isang mananampalataya. Kung gusto mo ng relax na buhay, huwag kang manampalataya kay Lord. Wag. Kasi hindi pwede ang relax. Oo. Kasi tuloy-tuloy po ang pakikipagdigma. Yung mahilig mag-relax, nalalaglag po sila. Nasisilat sila. Ano po? Kasi lagi pong nakikita silang yung kanilang sandata nakababa. No. Minsan si David nagbaba ng kanyang sandata. Nag-relax. Hindi sumama sa encounter, doon sa war. Pinadala niya mga generals niya. No. Pero siya naiwan sa palasyo. Binaba niya ang sandata niya. So habang siya ay nasa palasyo, pupunta siya doon sa terrace ng palasyo niya, tatanaw siya sa halamanan sa garden, pero may nakita siya ibang bulaklak. Ibang bulaklak yung nakita si Bathsheba, naliligo. So dahil off guard siya, binaba niya ang sandata niya, nakapasok. Nakapenetrate ang kaaway. Kung panahon ng war, we are at war. So kailangan huwag mong ibababa ang sandata mo, the whole armor of God. Kasi masisilat ka, mapipenetrate ka. Tatamaan ka ng mga palaso ng kaaway. Mga kapatid, i-inject sa mind mo. Ang mga entrances, mata, tainga. Yan, mga kapatid. So nakita niya. Yan po. So doon nagpasimula. Kasi wala siya doon sa battlefield. Wala siya sa encounter. Kapatid. So dito po, makikita po natin yung mga vital case para po masecure natin, masigurado po natin yung victory. Sino po dito gustong magtagumpay sa buhay niya? Mga mag-aaral, gusto magtagumpay sa kanyang pag-aaral. Gusto niyo magtagumpay bilang mga mag-aaral. Makamit ninyo ang inyong pinapangarap. No? Yung minimithin ninyo. Yung mga nagtatrabaho naman, ganun din. Yung mga meron ditong asawa, may nais kayong makamit, makamtan. Dito po, para masecure natin ang victory, ano po yung makikita natin dito sa pakikipaghamok na ito sa Exodus 17 verse 11. Unang-una po, saan nakatayo? Nandoon si Moises habang tinataas niya ang kamay niya. Nandoon ba sa lambak, sa valley, sa plain, sa kapatagan? O nandoon sa bulubundukin, burol? Nasaan siya? Nandoon ba sa itaas o nandoon sa baba? Nandoon sa itaas. Sino nandoon sa kapatagan, sa lambak? Sino nandoon? Sa battleground, sino nandoon? Si Joshua, mga kasama niya. Si Joshua. Inutusan niya si Joshua. Siya maglilid doon sa baba. Makikipagdigma. Siya naman ay nandoon sa itaas, sa hilltop. Siya ay nandoon. Because the hilltop determines the valley. Ang ikatatagumpay sa kapatagan, sa battlefield, ay nakadepende doon sa nangyayari sa hilltop, sa itaas. Opo. Kapag nagwawagi na po sa itaas, ang pagwawagi nauuna sa itaas, hindi sa baba. Ang pagwawagi ay nauna in the spiritual realm, hindi in the physical realm. Hindi mo pa nakikita, hindi mo pa natatanggap, nararanasan, nangyari na sa invisible. Because ang pananampalataya ay hindi sa nakikita o nahahawakan. Tayo nananampalataya hindi dahil nakita natin o nahawakan natin. Kaya dapat wala na po sa ating ganito na to see is to believe. Maniniwala lang ako pag nandyan na. Lord, maniniwala ako sa iyo na ikaw ang nagpo-promote kapag lumabas na yung promotion ko sa company. No! Hindi tayo to see is to believe. Because ang pagwawagi ay nangyayari na in the spiritual realm, in the invisible. So nandun po, nakadepende po sa hilltop, doon sa itaas, ang pagwawagi ng nasa baba. Habang nakataas ang kamay ni Moises, ano nangyayari sa ibaba? Nagwawagi sila. Pag ibinaba ng kamay, nagagapi sila, mga kapatid. So tandaan po natin, winning people for Christ, sila ay pinagpe-pray natin. Ang pagwawagi, nauna doon sa pananalangin, pag-aayuno.
Oho. Wini-win na natin yon doon pa lamang sa itaas. Ano? It is dito, mga struktura dito. Hindi ang karakarado. It all starts sa idea. Ano? It all starts doon sa vision. Ano? Kaya nagkaroon ng ganyang project. Ano? So nagpasimula sa invisible. Invisible. And then nagkaroon na po ng visible, physical. Mga kapatid. Ngayon, kung ang mga tao po sa mundo, nagagamit po nila yung nilagay ng Diyos sa kanila. Ano? How much more ang isang mananampalataya? Yung hindi nakikita, tayo'y naniniwala, nananampalataya na ito ay magkakaroon ng katuparan. Amen. Hallelujah. Halimbawa, hindi pa nananampalataya sa Panginoon, nananampalik sa Diyos yung mga mahal mo sa buhay. Hindi mo pa nakikita. Nakikita mo nga, baliktad eh. Pero ikaw ay nananampalataya. Ikaw ay may pinangahawakan. Word of God. Sinabi ng Diyos, Acts 16:31. Manampalataya ka sa Panginoon, ikaw at ang isang bayan maliligtas. Nananampalataya ka, nangahawakan ka. Hindi sinungaling ang Diyos. Pinangahawakan mo. Pero hindi mo pa nakikita. Pero ikaw ay nananampalataya. Mga kapatid, magantabay po tayo. Huwag tayong mainip. It will come to pass. Sasabihin mo, masakit pa yung konto, may nararamdaman pa ako, pero ikaw ay nananampalataya. By the power of His blood, by His stripe, you are healed. Napapagwagayan mo na ang mga hamon na yan, ang mga dinadala mo, doon sa invisible, in the spiritual realm. Kaya, susunod ang physical realm. Susunod yan. Anumang napapagwagayan in the spiritual realm, in the invisible, darating yan dito sa physical, mga kapatid. Kaya, hold on lang. Si Daniel, ang tagal ng katugunan. Oo. Tingnan niyo yung war nangyari in the spiritual realm. Hinarang pala yung messenger, yung magdadala ng katugunan ng Diyos, yung anghel, no? Gabriel, messenger. Tagapaghatid ng mensahe mula sa Diyos, hinarang ng Prince of Persia. In the spiritual realm, may paghahamok, kaya hindi bumitaw si Daniel sa kanyang pag-aayuno, pananalangin. Ika-21 days, dumating ang mensahero, ang inutusan ng Diyos. Tingnan nyo ha, in the spiritual realm, nandun na yung pakikipaghamok bago dumating. So marahil, malapit nang dumating, yung minimithi mo, yung pinagpe-pray mo. Kaya lang, merong sagupaan in the spiritual realm. May sagupaan. No, may sagupaan. Pero, huwag kang mananawa. Huwag kang susuko. Kailangan magantabay ka. Tuloy-tuloy ka lang. Kasi, it will come to pass. Magkakaroon niya ng realization dito sa lupa, sa physical. Dati wala pang liwanag. Ang sabi ng Diyos, from nowhere, from nothing, let there be light. From nothing, let there be light. Nagkaroon ng liwanag. Nanyo. So mga kapatid, kailangan po nating manampalataya sa Diyos. Manghawakan po tayo. Kaya lagi dapat, mga kapatid, tayo po ay umaasa sa Diyos. Sa Kanya po tayo umaasa. Ang sabi, I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Siya lang yon. Kaya ang saklolo, ang tulong na kailangan natin ay manggagaling sa Kanya. Kaya titingin ka sa itaas. I look up my heads to the hill. Dahil doon nagmumula ang tulong, ang saklolo. Pangalawa pong susi para po masecure natin yung victory. Kasi kailangan po natin ng katagumpayan eh. Pangalawa pong susi. Ito ang katotohanan po na makikita po natin dito. Na kahit po yung pinakamalakas, no, na leader,
mapapagod din. Nababurnout. Napapagod. Si Moises po, ang sabi po doon sa Numbers 12:3, sinabi po nasa Bible po ito. Now the man Moses was very humble. One on the face of the earth. Siya po ang pinaka-humble na tao sa surface of the earth. Siya po. Si Moises. Grabe si Moises. Plus, si Moises po, great leader po yan. Mga kapatid. Tapos siya yung ginamit ng Diyos. May tungkod siya, di ba? Siya po yung ginamit ng Diyos. Sa dami ng himalang nasaksihan ng mga Israelita, ang dami po. Salot, doon pa sa dagat, and then sa disyerto, 40 years ba naman, mga kapatid? Paglabas ng Egypt, ang dami po nilang nasaksihan na himala. Si Moises po ang ginamit ng Diyos na daluyan, na instrumento. Pero alam ba ninyo, kahit po si Moises, strong, great leaders po siya. Pangunahan ba naman niya, ang more or less 2 million mga lalaki, 600,000. Multiply mo lang sa 3. Yung bawat lalaki, may kanya-kanyang asawa. Di 1.2. May isang anak. 1.8. So ang rough estimate, pinakamababa, 2 milyon na mga Israelitang matitigas ang ulo. Sa balat ng lupa, 2 po ang pinakamatigas na ulo. Lahat po sila anak ni Abraham. Ang nabubuhay. Matitigas kahit sa kanilang pananampalataya. 2 po yan, nagmula po kay Abraham. Doon kay Isaac, tsaka kay Ismael. Ideolohiya. So matitigas po ang ulo. Ikaw ba naman ang mangunguna? 2 milyon, pinakamababang estimate. Ikaw ang leader dyan. Ibig sabihin, hindi basta-basta si Moises, pero si Moises po kahit strong. Alam nyo, bawat isa po sa atin, meron pong limitasyon. Meron po tayong limitasyon. At bawat isa rin po, may pwede po tayong manghina. No? Kaya sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto, siya nag-aakala nakatayo, huwag magmalaki. Dahil baka siya ay tumba na. Kala niya nakatayo pala siya, pero siya pa ay tumba na. So si Moises po, nanghihina po siya. Naibababa po ang kanyang kamay. Sa tagal ng pakikipaghamo. Alam nyo, si Moises, sa mga panahong ito, siya po tumakas sa Egypt at the age of 40. Nung siya po ay nanirahan sa kabundukan, naging biyanan niya si Jethro. Siya, nung 80 years old na po si Moises, siya po ay pinababalik ng Diyos para ilabas ang kanyang bayan mula sa Egypt at the age of 80, si Moises. At ang sabi pa ni Moises, hindi ako marunong magsalita. Who am I? Sino ako? Kala ko alibay lang yon. Dahil nag-aaral siya sa magandang universidad sa Egypt dahil prinsipe siya. Oo nga, totoo. 40 years, mga kausap lang niya, mga tupa. Wala na siya hindi niya masyadong nakakausap mga tao. For 40 years, halimbawa ikaw, puro kambing kausap mo. Hirapan ka talaga makipagtalastasan sa hari, sa gobernador. Pinapupunta na ng Diyos pinababalik sa Egypt, kausapin ang paraon, ang hari, para ilabas. Inuutosan siyang ilabas ang bayang Israel. Sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Totoo po dahil 40 years po siya na nandun. Puro tupa po ang kasama. So si Moises, ginamit ng Diyos pero dumarating ang panahon, nanghihina siya. Bawat sa po sa atin, no one is indispensable. Bawat sa po sa atin, may panahon po na nanghihina tayo. Yung panahon na yon, delikado po na i-isolate po natin sarili natin. The danger of isolation.
Kapag dumating ang panahon, nanghihina ka, kasi bawat isa pang may kahinaan, nandito pa po tayo sa laman. Ano ho? Si Moises, nanghina po siya. Delikado po ang isolation. Bawat isa po sa atin, kinakapitan. Sino dito hindi nagka-problema sa buhay niya? Lahat dumadaan po dyan. Mga kapatid, bahagi po ng buhay yan. Pampasarap yan. Appetizer, Ricardo yan. No, sabi po ni Santiago, kaya dapat kang magalak. Pampasarap sa buhay yan. So si Moises po, nanghina siya. Tayo nanghihina tayo. May mga panahon wala tayong gana. Kayo ba lagi may gana na mag-cell group? May gana ba kayo lagi na mag-church? May gana ba lagi kayo mag-devotion? May gana ba kayo lagi na mag-tithes and offering? Mga kapatid, nanlulupay-pay tayo, nanghihina tayo. Hindi natin maintindihan minsan. Parang bigat yung katawan natin. Parang ayaw mo magbasa ng Bible. Ayaw mo magpuri sa Diyos. Ayaw mo magpasalamat. Nung siya nandoon, lugmok, inuutosan niya ang kaluluwa niya, "Bless the Lord, O my soul, in all that is within me. Bless His holy name." Inuutosan niya. Kasi tayo may katawan, may kaluluwa, may espiritu. No? Kaya si David, inuutosan niya ang kaluluwa niya. Bless the Lord. No? Purihin mo ang Diyos, o kaluluwa ko. Purihin mo ang Diyos. Inuutosan niya. Kasi kinakailangan hari eh. Sino mag-i-encourage sa hari? Lalo na kapag lugmok. Takot sila, hari yan eh. Ano? Hari yan. So si David, yan, struggle ng leader yan. Inuutosan niya ang kaluluwa. Lumong-lumo siya. Nalaglag siya. Wala siyang ganang i-bless the Lord. Wala siyang ganang magpuri. Pero si David, a man after God's own heart. Siya yung maraming puri pa, salamat sa Diyos. Kaya, bless the Lord, O my soul. Kung paano ngang usa ay nauuhaw sa tubig, ganun dapat ako mauhaw sa iyo. Bumalik nawa yung uhaw. Kayo po ba? Dumating ba ang panahon na parang hindi na kayo nauuhaw sa Diyos? At ang kinauuhawan na ninyong ibang mga bagay sa mundong ito? Dumating po ba ang panahon na hindi na kayo nauuhaw sa kanyang katuwiran? Dumating ba? Si David po, dumating sa kanya yan. Nagkaroon po siya ng repentance. Ano? Ang sabi niya, restore unto me that joy. Nawala po ang joy of salvation. Nawala din ang kalooban ng Diyos. Dati galak na galak ka nagsishare, nagsiselgop. Ngayon parang hindi ka na nagagalak na mag-share, na mag-invite ng mga tao. Parang dati, grabe. Galak na galak ka na mag-share. I-invite yung mga tao. Ilapit kay Lord. Dumating ang panahon. Bawat sa puso atin, nanlupay. Pero dapat hindi tayo manatili dyan. Kapag mali, laban sa Panginoon, huwag mong i-isolate ang sarili mo. Dangerous po yan. Delikado po. Delikado. Po. Huwag mong ihiwalay ang sarili mo. Dapat lalo kang pumunta. Kung nawala ang apoy sa iyo, dapat ikaw ay dumikit lalo doon sa mga nag-aapoy kay Lord. Kung nawala yung gana mo, yung kagustuhan mo sa pagdidivision, kung nawala yung gana mo sa pagpipray, pagpapas, dumikit ka doon sa mga matindi ang kanilang prayer life, ang kanilang pagpapas. Dumikit ka. Ay paano kung ihiwalay mo sarili mo, hindi ka namati ng cell group, ng corporate gathering, ano, doon sasama ka doon sa hindi nga nila kilala ang Diyos eh. Lalo kang lalamunin. Kaya alam nyo, mali yung estratehiya natin eh. Ay nakakahiya na kasi kwan ako eh. Nahihiya tayo. Nahihiya tayo. Lalong kahiya-hiya yung ginagawa mo. Kasi iniiwalay mo sarili mo eh. Kasi sasabihin natin, nahihiya ako eh.
Ayaw ko munang dumalo ng cell group ngayon kasi nahiya ako kay kapatid kasi nagtalo kami. Parang nakakahiya. Di ba? Ihiwalay mo sarili mo, di ba? Alam mo, may nagawa. Lalo pag may nagawa tayong mali. Alam natin yan eh. Parang medyo lalaylo muna tayo. No? Ihinto muna tayo. Kasi alam natin yon na may gawa tayong nagawa. Kahit hindi hayag yung kamalian, alam natin. Sa kalubluban natin. I-isolate ang sarili niyo. Delikado po. Delikado. Lalo na kapag yung panahon na nangihina kayo, nananamlay kayo. Dati, talagang very strong kayo. Talagang masigla kayo. Grabe, ang taas ng lundag nyo. Mula dito, parang mauuntog ka na dyan. Pag lumundag, oy, grabe, hallelujah. Talagang sayang-saya ka, galak na galak ka kay Lord, hallelujah. Puspos ka. Gusto mo, wala nang uwian. Sige, tuloy pa. Ayoko na umuwi. Gusto mo, talagang tuloy-tuloy yung pagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Luluhod ka kay Lord, iiyak ka kay Lord. Pero dumating ang panahon. Iniluluhod ka na. May gising sa katotohanan na kailangan mong muli ibalik ang sarili mo. Ikaw ang gagawa noon, hindi na si Lord. Kaya nga sabi ng Panginoon, lumapit. Lumapit ang mga napapagal. Lalapit ka. Hindi yung, hihintay mo pa si Lord. Pag nilapitan ako ni Lord, tinapik ako sa balikat. Ayos yan. Sigurado yan ang palatandaan. Hindi. Sabi niya, come. Lumapit ka. Kung lalapit, kung ikaw ay lalapit, siya ay lalapit sa iyo. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. To get a touch from the Lord is so real. Kailangan lumapit ka. Huwag mong ilayo ang sarili mo. Huwag, mga kapatid. Alam nyo, yun ang kailangan natin. Kahit tayo po, nalaglag tayo, nanamlay tayo, nanghina tayo, huwag. The more ka, ayaw ko mag-pray ka. Ayaw ko magbasa ng Bible, magbasa ka. Utusan mo ang sarili mo, katulad ni David. Bless na, ayaw kong i-bless si Lord, ayaw ko magpasalamat, ayaw magpuri. Utusan mo ang kaluluwa mo ko. Purihin mo ang Panginoon, purihin mo ang Panginoon. Yes. Nangyari na ba sa inyo yan? Ako naranasan ko yan. Ayaw ko munang pumunta sa church. Nung kabataan ako, pero yung ayaw ko munang pumunta ng prayer meeting. Pero pumupunta ako. Kasi minsan may nararamdaman kang mabigat eh. Parang ang bigat eh. Ang bigat. Parang ang bigat. Hindi lang sa physical, pero deep inside may mga mabibigat. No? Parang hindi ka dadalhin ng paa mo doon. Pilitin mo talaga. Pilitin mo. Huwag mong i-isolate, ihiwalay ang sarili mo. Mga kapatid, huwag nating hiwalay. Anong sabi niya dito? Sa pangatlo. Katulad ni Moises, kahit siya ay very strong, humble man, mga kapatid, siya yung great leader, dami ng kanyang pinangunahan. Nakaya niya yon, nabuhay pa siya ng hanggang 120. Grabe yun. Grabe ang bigat ng dalahin niya. Titigas ng ulo ng mga Israelita, mga kapatid. Para ma-sure po natin ang ating victory, kailangan po natin ng team kasama. The power of teamwork. Dapat yung team mo nagwo-work lang yan. Halimbawa, team kayo sa basketball. Yung kasama mo nanonood lang. Wala. Walang tinutulong. Wala eh. Parang tinutulungan pa yung kaaway, ay kalaban. Bakit? Laging pinapaagaw ang bola eh. Laging mali ang pasa. But, teka, may team nga ako, hindi naman nagwo-work. Kailangan natin teamwork. Mga kapatid, si Moises, ito po, dumating yung panglulupaypay niya, panghihina niya, buti na lang, meron siyang team na nagwo-work. Sino yon? Yung dalawa na nagtaas ng kanyang magkabilang kamay. Pinaupo siya sa bato tapos tinaas yung magkabila niyang kamay. Kailangan natin ng team. Sabihin mo, Pastor, nag-iisa lang ako sa bahay namin. Sa buhay pananampalataya, spiritual life ko, hindi pa sila eh. Kapatid, meron kang mga ka-cell group. Meron kang
spiritual family. Yan muna magiging team mo. Pero, darating ang panahon, ka-team mo na rin ang mga mahal mo sa buhay. Naniniwala ba kayo doon? Yes, i-claim mo yan kasi si Lord na nagsabi, ikaw at ang iyong sambayan maliligtas. Darating ang panahon, makaka-team mo na yung mga kapatid mo. Yung nanay mo, tatay mo. Mangyayari yan. It will come to pass. Marami na pong nangyaring ganyan sa pamilya. Sama-sama na kayong ibinabahagi ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. So, huwag kayong mawalang pag-asa. Darating ang pamilya, iisang Diyos, iisang Panginoon, iisang Espiritu ang nasa inyo. Isang awit, isang tinig sa iisang Panginoon. Isang awit, isang tinig sa iisang Panginoon. Iisa ang dinadakila. Yes. Hindi tayo papayag na hindi dumating ang panahon. Sinong magsasabi nga, hindi ako papayag. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan kami. Isang team kami kay Lord. Hallelujah. Sama-sama kami. Nagpe-pray kami. Hallelujah. Iisang Diyos namin. Iisang Panginoon. Yun. So ngayon siguro nag-iisa ka pa lang sa bahay nyo. Huwag kang malulungkot. Huwag kang manlulumo. Kaya meron tayong small group. Small group. No. We're in. Diyan, sa community na yan, meron kayong commonality. Common sa inyo. Common sa inyo, nagkakaisa kayo, iisang Panginoon, iisang Espiritu. Iisa yung adikain nyo. Iisa yung pangitay nyo, yung galing kay Lord. So nagkakaroon ng pagkakaisa. Kaya nga, tinatawag kayong small community. Community, mga kapatid. Kung 2 o 3 ay nagkatipon, sabi ng Panginoon, sa aking pangalan, Jesus speaking, ako'y sumasa kanila. O, kita nyo Matthew 18:20. 2 o 3. Ilan sina Moises doon sa tuktok? Ilan sila? Oo. Kung si Moses lang isa, hindi kaya. Tama? Talo na ang Israel. Nag-iisa lang. Pero may dumating na katim. Aaron at Hur. 3 na sila. Hallelujah! Sabi dito ng Panginoon, oo nga Sabi ni Lord, kung 2 o 3 ay nagkatipon, hindi lang yung nagtitipon kayo. Bakit? Nagtitipon kayo, kainan. Para sa kain lang ang pagtitipon nyo. Nadidipit po ang purpose ng cell group. Ng pagsasama-sama kapag kainan lang kaya kayo nagtitipon. Dapat nagtitipon tayo intentionally kay Lord. Yun. Huwag niyong wawalain si Lord. Mawala ng pagkain, huwag lang si Lord. Okay? Parang hindi kayo payag. Parang masama mukha nyo, hindi kayo papayag. O sige. Basta konti lang huwag yung laging araw-araw, 5,000, 5 pakakain. Sige, okay po. So, control natin ang number. So, basta kay Lord ang pagtitipon. Any gathering, ano man pagtitipon, pamilya ba yan basta nagkatipon. Walang silbi yung 20, 30 na wala naman kay Lord. Wala silbi yan. Sabi niya, 2 o 3 nagkatipon sa Kanya. Dahil sa Kanya. Bakit kayo nagkatipon? Pastor, titipon kami kasi chismis kami kasi may sariwa, may latest tong kasama namin. So nagtitipon-tipon kayo, nag-uusap-usapan kayo dahil may chismis. Wala yan. Mapapahama kayo dyan. Baka dating ang araw, mayroon na kaming dadalawin sa kulungan pag ganyan. Opo, huwag niyong gawin yan. Dapat, tinatawag niyong cell group yan, dapat nakakatipon kayo dahil kay Lord. Sa pangalan ng Panginoon. At very powerful yung pagtitipon na yan. Mag-i-enjoy pa ang bawat isa. Bakit? May pa-wow effect pa yan. May wow. Ano yung wow? May food. Diba? May wow Yung pagtitipon, pag may food, wow. Yan, mapapawaw sila. Kasi nandun yung pagkain. Hallelujah. Tapos nandun pa yung mga pagtutulungan. Hallelujah. So sa ating pong pagtitipon, yun ninyo, napakamakapangyarihan. 3 sila. Kasi nandoon si Aaron, si Hur, para kay Lord. Para yung Diyos na nagbibigay ng katagumpayan. Para yung nangyayari sa ground, doon sa valley, doon sa kapatagan, ay makamtan nila ang katagumpayan. Hallelujah. Dahil sabi kanina doon sa awit, sa pangalan ng Panginoon,
Kanina sumasayaw yung nandito, may sumayaw na dalawa. Meron silang banner, flag. Naalala ko yung Jehovah Nissi. Dito sa Exodus 17, the Lord is our banner. Ibig sabihin, ang Panginoon na nagbibigay ng katagumpayan. Hallelujah. Siya nagbibigay ng katagumpayan. Hallelujah. Kaya kapag tayo ay nagkatipon, kapag tayo ay kabilang sa Panginoon, kahit may pagkakaiba-iba kayo, pagkakaiba, basta sa pangalan ng Panginoon, nagkakaisa kayo. Hallelujah. Makapangyarihan yan. Dahil siya ay sumasa atin. So kailangan natin mag-build ng support system. Wag, ikaw estudyante, wag mo i-isolate ang sarili mo. Nag-groupings na nga si teacher. O kayong groupings, kayong group ha. Ikaw naman, makasarili ka. Sinasarili mo. Hindi ka sumasama. Paglaro, huwag kang gumawa ng inyong project na mag-isa. Dapat tulungan kayo. So sa church, sa family, mga kapatid, kailangan po mag-build po tayo ng maraming support system. Magsusuportahan po ang isa't isa, mga kapatid. And then dumating ang panahon, becoming a support system. Ikaw mismo ay maging bahagi ng support system. Ikaw. Kasi marami pong nangangailangan, marami pong tumutulong. Baka yung kasama mo sa cell group, hindi niya kakayanin kung siya lang yung mag-i-invite. Kailangan natin ng support system. Halimbawa, yung mga grupo ng mga kabataan, nahihirapan sila sa kanilang mga tatay, sa kanilang mga nanay, sa kanilang lolo at lola. So kailangan po natin ng support system. Tulungan natin yung mga kabataan, yung mga nanay, mga tatay, tutulong kami sa inyo. Kailangan natin ng support system para, kasi nahihirapan yung mga anak Nahihirapan silang i-reach out. Nahihirapan silang bahaginan maaari. Kasi sa family, minsan ganun Minsan ganun, nagkakahiyaan. Hindi natin maipaliwanag. Hindi natin, yung ganun, parang hindi makapagsalita ng tungkol sa Diyos. May mga ganun na mga pangyayari. So kailangan po natin ng support system. Kailangan po natin ng team. Tutulungan po tayo. Tayo po ay maging bahagi po ng doon po sa sumusupport, mga backup. Tayo po, maaaring hindi tayo ang Moises, pero tayo yung Aaron at saka si Hur. Opo. Magiging malakas, matibay, magiging matagumpay ang isang grupo, ang isang pamilya, ang isang small group, ang isang church, ang isang asosasyon, ang isang institution, magiging matibay. Ang isang sosyedad, ang isang bansa, kung bawat isa ginagampanan ang kanilang bahagi. Mari hindi tayo magiging presidente, hindi tayo magiging kapitan, mayor, pero kung tayo, kahit tayo ordinaryong mamamayan, gawin natin ang ating bahagi, malaking tulong yan. Huwag tayong magpabigat. Paano kung lumapit daw si Aaron, tapos binitinan pa niya yung kamay ni Moises? Bumitin pa siya sa halip na tungkuran niya o tuunan niya. Mga kapatid, tayo po yung susuporta. Mga anak, nabibigatan na mga magulang nyo, nahihirapan na sa pagkayod, paggawa ng paraan. Saan kukuha ng maitutostos? May bibili na mga pang-araw-araw na pagkain, pagpapaaral, allowances. Tulungan na nyo sila. Sa abot ng inyong mga kaya. Anong tulong ang pwede niyong mabigay sa kanila? Kailangan nila ng suporta. Suporta. Mga anak. Meron ba mga anak dito? Mga kabataan? Kailangan po. Kailangan. Kailangan ng suportahan ng isa't isa. Yung tatay, yung nanay. Yung nanay maraming ginagawa. So si tatay nandyan para tumulong kay nanay. May mga ibang nanay na nagtatrabaho pa, nag-opisina o pumapasok sa mang company o factory. Tapos pagdating ng bahay, gagawa pa sila. Maglilinis, magluluto, maglalaba. So talagang hirap na yung mga nanay. Ang dami nilang ginagawa. Pero pag may nasunog silang niluluto, kagagalitan pa natin. Bakit hindi masusunog? Ay habang nagluluto, naglalaba. Habang naglalaba, namamalansya. Ay huwag niyong pagsabayin yun. Basa ang kamay niyo. Init yun. Mahirap pagsabayin pagmamalansya at paglalaba. Pero yung pagluluto at paglalaba, pwede.
Tapos naglilinis. Nagpapaligo pa ng apo. Ang daming ginagawa. Tapos nasunog ang sinaing. Nagalit yung anak, nagalit yung asawa. Hindi man lang maunawaan. Sa dami ng ginagawa, nakaligtaan, may sinaing pala. So kailangan po magtulungan. Ikaw anak na nakita mo, may sinaing, may sinalang sinanay mo, ay nandun pumunta, naglilinis, nagwawali sa labas. Ikaw na ang asikaso doon, ikaw na ang titingin doon. Kung gusto mo, bonus na, dali mo ng cellphone mo, doon ka magpipindot. Tingnan mo, baka masunog yung niluluto. Magkusa na tayo. Kung saan natin nakikita na kailangan tayo na sumuporta, magkusa na tayo. Mga kapatid. And we need to become one. Bahagi po tayo ng support system. So nakita po natin, matagumpay, nagtagumpay sina Joshua. Amen? At dineclare ni Moises, Jehovah Nisi, the Lord is our banner. Nagtagumpay. Hallelujah. Last verse. Unang Timoteo 2:8. Kaya nais ko na ang lahat ng kalalakihan sa bawat lugar na manalangin at itaas ang kanilang mga banal na kamay. Alam nyo, bakit mga lalaki, binanggit dito, hindi babae, mga kalalakihan? Di ba kayo nagtatanong? Kasi alam po nyo, bilang mga lalaki, talagang dapat tayo nangunguna, responsibilidad natin yan. No? Kaya lalo na, kapag pinag-usapan ng tungkol sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, kaya mga lalaki, sabi niya, taas ang kamay. Walang pag-aalinlangan, walang galit, walang ngit-ngit. Kasi mga lalaki magagalitin eh. Totoo ba mga nanay? Wives? Magagalitin daw mga lalaki. No? Lalo yung mga seryosong lalaki, tatay. Hindi masyado nagsasalita. No? Madaling mairita. So sabi dito, aanhin mo yung tataas ka na kamay, magpupuri ka, mananalangin, tapos puno ka pala ng galit. No? Kaya sabi dito, walang galit. Hindi ako galit sa kapitbahay. Hindi ako galit kung kanino man. Hindi ako galit kay boss. Hindi ako galit sa kasamahan ko sa trabaho. Hindi ako galit sa classmate ko. Walang galit. At walang pag-alinlangan. Dapat walang doubt. Walang pag-alinlangan. Trust natin. So mga tatay, mga kalalakihan, okay ba yan? Kaya ba natin yan? Kasi napakahalaga po. Napakahalaga. Ang mga kalalakihan, mga tatay. Talagang yan talaga ang magtatas. Alam ba ninyo? As I end, mahigit 1,000 taon, 1,400 to 1,500. Mula nung si Moises ay umupo sa batong yon, tinaas ang kamay niya, tinulungan siya ni Aaron at ni Hur. After 400 years, may isa po na pumunta sa hilltop, sa bulubunduking lugar, mataas na lugar, galing sa ibaba, sa city, pasampasan ang cross. At doon po, tinaas niya ang kanyang kamay, ipinako siya sa cross. Upang tiyak na tiyak, masecure natin ang ating katagumpayan. May isa, dadandila doon sa ibaba, ipinako siya doon sa Calvary, sa Golgotha, doon sa bulabunduking lugar, ang Panginoon Yesus, na hanggang sa mga panahong ito, siya ay namamagitan. Ang kanyang kamay, ipinako. Nakataas ang kanyang kamay. At sinabi niya sa Ama, naganap na. Naganap na. Upang magkaroon lamang tayo ng katiyakan ng ating katagumpayan. Mga kapatid, sa lahat ng pwede nating danasin, inako niyang lahat.
Ang Panginoon, hindi pumunta doon sa hilltop na nakaganito. Marami sa atin pupunta ng church parang observant, ganito. Yung iba, puspos na nagpupuri na. Pupunta ka ng church, nakaganito ka. Nakaganito ka. Nakaganito ka. Para kang spectator. Ang Panginoon pumunta doon sa mataas ng hindi lang yung ordinaryong nakataas ang kanyang kamay, pero nakapako ang kanyang kamay. Mga kapatid. Na kailanman, hanggat may mga tao, mga kapatid, siya ay patuloy na namamagitan ang mediator between God and man, our Lord Jesus Christ. Tuloy-tuloy siyang namamagitan. Kapag may mga tao lumalapit sa Kanya, tuloy-tuloy na namamagitan. Pinagtagumpayan ng ating Panginoon Yesus. Kaya sasabihin mo, Pastor, may problema ako. Yung karamdaman ko ang tagal na. Kapatid, ang Panginoon Yesus, nakataas ang kamay, pinako sa cross para magkaroon ng katiyakan ang katagumpayan mo laban sa dumapo sa iyo. Ano man ang naranasan mo, tiyak ang katagumpayan mo. Tiyak dahil ang Panginoon Yesus. Hanggang sa mga panahong ito, mga kapatid, hindi siya humihinto na namamagitan. Kala ba nyo, relax na si Lord na sinabi na bumalik na doon sa kanyang throne? Hindi po. Sinasabi po ng Bible na siya po ay mediator. Siya po'y tuloy-tuloy na namamagitan. Anong ibig sabihin? Kasi ang mga tao naman, hindi naman sabay-sabay mananampalataya. Tama po ba? Yung mga mahal natin sa buhay, hindi naman sabay-sabay nananampalataya. So tuloy-tuloy po ang Panginoon Yesus namamagitan. Tuloy-tuloy ang kanyang dugo ay maglilinis ang kanyang banal na dugo sa kasalanan ng bawat isa. Yung. Patuloy po kong titingala sa itaas. Ano man ang dinadala nyo, patuloy kong itataas ang aking kamay sa Diyos. Kahit mabigat, kahit mahirap, kahit sa tingin natin imposible. Kahit sa tingin natin, parang wala ng pag-asa. Dahil may katiyakan tayo sa Panginoon. Pinagtagumpayan niya ang lahat. Tinas niya ang kanyang kamay doon. Napako siya sa krus ng Kalbaryo. Ibang tayo, masik. Katiyakan ng katagumpayan. Katiyakan ng iyong kaligtasan, kapatawaran sa iyong kasalanan, katiyakan. Bigyan tayo ng katiyakan. Walang pag-aalilangan. Walang pag-iimbot. Kapatid. Hallelujah. Kailangan natin. Ang pinagtagumpayan ng Panginoon Yesus sa krus ng Kalbaryo, siya rin magiging katagumpayan. Hallelujah. Nilikha ka, hindi para maging talunan. Ikaw ay nilikha. Ikaw ay hinugasan ng kanyang banal na dugo para ikaw ay managumpay. Hallelujah. At higit pa sa mananagumpay, dahil ang Panginoon Yesus ay nagtagumpay na doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Habang tayo tumatayo mga